Karon akong giihap ang nadala sa usa 40 ka pastor, ang usa 20 ka pastor, ang usa 10 ka pastor. Nara sila sa Pilipinas. I saw Mama Mary in my vision. Yan, atubang sila nga, sukad karon, amo nagyong irespeto si Mama Mary. Mga brothers and sisters, wala gyud ko magtuo nga mahimong usa ka Katoliko. Kay sa nag-eskwela po ko sa Bible School, si Mama Mary man gyud ang among kontra. No, Mama Mary gina among kontra nga nganong i-appeal man gyud si Birhen Maria sa plano sa kaluwasan. Kining among doktrina nga among gituuhan nga Christ alone doctrine sa tanan nga mga dili Katoliko. We teach about the teaching Christ alone. So ako absorb kay kuan nga doctrine nga si Kristo ra gyud, no, walay labot si Mama Mary. Nya kana amo yung gitindugan sukad sa akong apuhan. Kaya akong apuhan usa man ka protestante, so didto gid mi giluto pag-ayo nga si Birhen Maria wa gyud labot og ang pagpasidungog kang Birhen Maria. Mo ni amo ang kuan ha. At when we give honor to the Blessed Virgin Mary, Mama Mary will find a time or a chance, no? Find a chance to snatch the glory that is supposed to be given to her son. So ang among mind na brinwas nga kung pasidunggan si Mama Mary, makakaplag si Mama Mary og kahigayunan nga iyang agawon ang himaya nga para sa iyang anak. Nang lagot kay mi kay Mama Mary. Niya kana ganing Katoliko magprosesyon na maglagot iko maglantaw niya na ng mga Katoliko. Pero karon sa grasya sa Ginoo nausab na. Kung makakita ko mga Katoliko nga magprosesyon, malipay na kaayo ko kay ila namang gi paglaban ang inahan sa atong Ginoo. Amen. Palakpakan nato si Lord. So nabrinwas yo ko ana. Unya sa Bible School, ang akong masteral nag-focus how to convert Catholic. So ako, pag kauman pa na akong masteral, nagtudlo sad ko sa Bible School, no, ang akong gitudlo sa mga estudyante, unsaan na to pag-convert ang mga Katoliko. Unsa ang right time nga atong duulon ang Katoliko. Master kay ko ana. So kinsa may magtuo nga mahimo kang Katoliko karon nga mao man akong subject. Unsaon nimo, unsa ang right time kanang giaway sa bana, dali kay na maminaw sa atoa kay emotionally down man na. Kung imo nang ipri-over magilak-hilak din na, yes Lord, yes Lord, magana-ana din na. Kana mga gipang bihaag uyab, dali kay na madala. Manang kamo kung biyaan kanimo og uyab, ay gyud mo paduol-duol sa mga pareha namo kay na. Pagkasunod si mana, tuwa na ka nag-isa-isa na ka dito sa pikas. Kung ma-down ang imong business, when your business is struggling kana, that is the entry point nga lapitan nimo. Muna ang gitawag namong strategy sa mga negosyante nga Katoliko. Dadon day namo sa breakfast, business means breakfast. Amo rin ditong i-pray-over. Unya kana down biya ka. Pag mayroon din, sa pastor po ko sa una, may makikumaan po, in the name of Jesus, I declare that the door of heaven is now open and let the blessings of God overflow in the name of Jesus. Mayroon din Katoliko, Amen. Convert na dayon, di ba? So, delikado kay pag emotionally down ka, business down, ayaw gyud. Kay naami strategy. Mo bitaw namin sila nga, grabe naman ang gihimo sa Katoliko karon. Mga Catholic faith defender, ang mga convert pastor nag-join together. Pero nganong makakuha yung convert? Gipag-aralan naami anay 1 year to 2 years course. Nga ang mao gini among pag-aralan pananglitan, wala man kabalo ang Katoliko nga amo nang gidiagnose ang Katoliko kung active ba siya o dili. Pananglitan mo ato mi sa Katoliko, sister, kinsa day ngalan sa inyong parish priest? Pag magduha-duha kay na siya,
murag jewel man to among Paris. Please, o, jo, kana, manimba lang na siya, o mabirni santo, basta ingon, ana. Nya, ang ikaduha namang panagat, unsa man pong oras sa inyong first mass, pag dili siya makasulti nga sharp 6 a.m., dili na siya active. Pero kung moingon ganin ng Katoliko nga, sharp 6 a.m. first mass, active na, ayaw diha, you will be wasting your effort and money. Kabalugin mi ana. Pag mangutana mi ana nga, kinsay ngalan sa imong pare, di kay kakatubag, inactive na. Di ba? Unya, kinsay ngalan sa sa inyong patron, sa inyong santos, bro, sa mura man tog San Antonio o kuan kana. Unya, ang Katoliko wagi kalibutan gagipanagat na siya. Tubag-tubag mo siya tarong anak kay di man siya kay balog sa ilang santos. Pare atong isa ka pare dito sa Palawan, pista man sa Santa Cruz. Nagmisa siya mga igsuon. Kining inyong patron sa buhi pa ni maluluyon kay ni, manggihatagon kay ni. Niduo lang sa Kristan Mayor, yung siya nga padre, ang ato biyang gipistahan Santa Cruz ya. Wa man ka nag-ingon nga Santa Cruz di ay. Kaning cross sa wa pa ni giputol, daghan kay nakapasilong ani iyang giusab. So nami strategy mao nga makakuha gyud mi. So kini nga mga panghitabo sa kinabuhi, wala gyud ko magtuo nga mahimong Katoliko kay nagtukod man kog akong denominasyon. So kung founder ka sa imong sikta, ang tanan nga pribilehiyo sa balaod ihatag sa imuha. No? Kay kung founder gog ka, technically ikaw'y tag-iya sa tanang property nga ma-acquire sa imong sikta. Muna siya gitawag nga a privilege if you are approved according to the law of the Republic of the Philippines. Kung makatukod kag sikta, then you are technically, secretly, the owner of all the property acquired. So asa man ka, magpari ka o magpastor? Ang ubang mga batanon nga practical, magpastor gyud. Kay ang pari, dili biya ka kapanag-iya sa mga property. Kung manag-iya kag property, daghan kayong marites dinhi sa Katoliko. Mo report das obispo mga igsoon. Bisyap, di ba? Niya machismis dayon ka. So, mo bita ganiha nagtuko sa seminary, sa Rimasi Regional Seminary, kung wala gyud kay conviction nga kini ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, matintal gyud ka sa pikas. Mas naam rito ang mga daghang privilege. Pero bisan pa sa daghang mga privilege mga igsoon nga akong na-enjoy as founder of my own denomination, akong gibiyaan ang tanan sa dihang akong nadiskubrihan nga ang Katoliko mao'y simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Kay niabot man ko nga nagilty ko, magsigi ko, ingnon ako ang mga tao nga kinig yun ang tinuod kay biblikal ang doktrina. Pero kabalo biya ko nga ako'y founder. Niya, mura magmuhagaw ang Ginoo nako, sigurado ka. Ikaw may nagparehistro, ana. So, nagdibilog ako ang kanang gitawag insecurity. Mabita ni anak ko sa ubang mga pastor, abi ninyo, pag abot sa paghukom, dako kay magtulubagon sa Ginoo. Kabalo mo nga, ikaw biga parehistro, ana dito sa Security Sins Commission, na imong giingnan ng mga tao nga, kini ang simbang gitukod sa Ginoo. Muna'y dakong bakak, og mo na hinungdan nga pastor, maimpirno gyud ka. Unsa? Ana ang pastor. Niya ako kay Joker man ko, diha gyud pastor. Bisag nagdadaka ng Biblia, mo ginihinungdan sa pagka-impierno nimo. Ngano di ay, pwede man ka magwali. Ayaw lang ingna mga tao nga mauni ang tinuod nga simbahan gitukod sa Ginoo kay kabalo ka ikaw yung nagtukod ana. Munang usban ang imong wali, okay ra man ko. Ay lang ingna ang mga Katoliko nga mao ni tinukod sa Ginoo. Wali lang kay wali. Malangit ka ana, pero ingno nimo nga mao ning gitukod sa Ginoo, kabalo kang si Talpulano ang nagtukod, kandidato gyud ka sa impierno. Yan ako, naay pastor ka kay sungugan kini mga pastor sa kuan. Buntag gani mo, misis na sila. Kumusta naman ang pastor nga backslider? Backslider man ilang tawag sa kuan. Kumusta naman ang pastor nga backslider? Pastor, kanang biyain na ng imong simbahan. Oy, balik na sa Katoliko, anaon ako ba? Biyain na kay madisgrasya ko ka ng imong simbahan.
Manandagan kay masuko sa ko, pero di man kog kay ko mupatol o kanang away-away ba? Kay na-immune naman ko. Last month, dami dialogue sa Cebu. Gikasabaan ko sa isa ka pastor. Kato, nindot kay ito siya nga dialogue, pero niabot ang pastor nga dili invited. Sus, gitudlo kog ayo. Ikaw tong pastor nga nagkatoliko siya. O, ako pastor. Siya, pahawa Satanas in Jesus name. Giinan mo ko ana. Oh. Nya wala gyud ko nihawa kay nakahibalon kung dili man ko si Satanas, naglingkod gyud ko anan ako. Lord, tagay lang ko og pasensya Lord kay kung Satanas pa ko muhawa gyud ko. Oh. Nya kay wa man gyud ko nihawa. Siya nila nihawa di siya Satanas di ay. O dito ang mga tao nga naminaw, ilang na siguro nga siya gid ang Satanas dili ako kay pahawa Satanas. Wa man gyud ko. Ngano mohawa mo ko nga dili man ko Satanas? Ana rin nagampo ra gyud ko. Oh, paghawa na niya, ningon ni dool to mga pastor nga nag-invite nako sa dialogue ba nga. Pasensyahin na lang to siya pastor ha kay kuan hayblaron man ko to nga pastor. Sa giribiyok pag yung kaniya nga pahawa Satanas na mao lagi. Siya may inihawa di siya Satanas. So nganong na sabda nako biblically speaking nga si Mama Mary is not excluded, but included in the plan of salvation. Biblically speaking, klaro kay nga si Mama Mary is included according to Luke chapter 1 verse 26 to 56. When the Lord sent angel Gabriel to Mama Mary in Luke chapter 1 verse 26, and the Bible says, and the angel Gabriel was sent from God to a woman engaged to a man whose name was Joseph in the house of David, and the woman's name was Mary. And coming to Mary, the angel said, Hail, favored one, the Lord is with you. And Mama Mary was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greetings this might be. But the angel said to her, Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great, and the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end. Mama Mary answered, How could this be, since I have no husband? The angel said, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age, and this is now 6 months for her who is called barren, because nothing shall be impossible with God. Tanawang imong ig-agaw nga si Elizabeth, tiguang na, nagminupos na siya, apan nagbuntis gyapon siya, o bisan pa siyang pagminupos, unom na kabulan ang iyang tiyan, kay walay butang, nga dili mahimo sa Ginoo. Imagine ka, nagminupos na, nagbuntis gyapon. Ikaw pa ba karon nga, ang imong problema, nangita lang ka og boyfriend, nga wala pa mangyud ka nagminupos, dili pa nadako kayong problema. Amen? Kato gani nagminupos, ni buntis magani siya 6 months. Ikaw pa ba nga boyfriend lagi ang imong pangita karon? God will provide. Amen? Kay kung si Elizabeth nagminupos, si Zakaria tiguang na pud kaayo. Unsa may ato ikatawag? Panagsa na lang mutikang si Zakaria. So kung si Elizabeth nagminupos, klaro kay si Zakaria, nikupos na pud siya sa katiguang. But nothing shall be impossible with God. Amen? Kung ang asawa nagminupos, ang iyang bana nikupos, nothing shall be impossible with God. Basta mutuo ka sa Ginoo. Amen? Mao nga si Mama Mary, excited kaayo. Sumala sa Biblia, gusto siyang mutanaw nining maong tiguang, nagiingon sa anghel nga nagminupos, unya 6 months na nga nagbuntis. So the Bible says, and Mama Mary, with all excitement, traveled to a hill country in Judea, and entered at the house of Zechariah, and greeted Elizabeth. Iyang gusto yan.
kung ang tiguang makatindog pa bagyod. And when Elizabeth heard Mama Mary's greetings, John the Baptist in her womb leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Sa diyang nadungog ni Elizabeth ang tingog ni Maria, bisan pa siyang kakapoy nga nagminupusa siya sa katiguang, mikalit paglig-on ang iyang mga tuhod, og mitindog siya, og miingon siya ngadto kang Maria, "Blessed are you among women." Niingon ang tiguang. Giatubang niya si Mama Mary, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Why it is allowed to me that the mother of my Lord will visit me, because when I hear the sound of your greetings, the infant in my womb leap for joy. Blessed are you, Mary, who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." Imagine ka, pagkadungog ni Elizabeth sa tingog ni Mama Mary, nilig-on ang iyang mga tuhod. Mabito na pabisitahan na to si Mama Mary sa mga balay-balay. Para kadtong mga wanay simba-simba, manimba to sila. Amen? Nilig-on ang tuhod ni Elizabeth. Kunya, nilihok si John the Baptist dito sa tiyan ni Elizabeth. Klaro kayo nga si John the Baptist, katoliko yun. Nilihok-lihok siya dito sa tiyan ni Elizabeth. Kung dili pa to katoliko, di man to mulihok, maglagot man to. Ni ano po ning Maria da? Moingom gito si moingom gito si John the Baptist. Asa man na mabasa sa Biblia? Wala na manginahanglan si John the Baptist og bersikulo. Pagkadungog niya sa tingog ni Maria, nilihok siya. 6 months pa didto sa tiyan ni Elizabeth. Manang katoliko gide. Sa diyang nakatoliko na ko akong debate mi sa akong papa. Yung karon pa, kung ikaw si John the Baptist, mulihok ba ka sa tiyan ni Elizabeth? Adi ko mulihok. Anak ko, suko kay kong papa. Na, abin mo pa, delikado biya kayo na kung ang bata gani, di na maglihok sa tiyan sa inahan, patay na biya na pa, awak ko'y labot! Huwag ko siya labot. Nasukom siya, nakatoliko ko mga Isos. Basta ra ba pa ang bata, di na bitang mulihok, delikado na kayo na pa, patay na na. Di ko mulihok. Nako, kabisag gamay lang nga lihok pa, di ka mulihok sa, ayaw na ko pumunta na kay kanang imong tanang gisulti, wala sa Biblia. Lihok-lihok sa tiyan ni Elizabeth. Pwede na kong katawa kay sukuha sa kong papa, kaya di man gyud daw siya mulihok. Moto nga, klaro kayo, nga katoliko gyud si John the Baptist, kay nilihok man siya. Amen? Nya ang tiguang nga Elizabeth, ang tiguang nga si Elizabeth, nitindog siya sa diyang nadungog niya ang tingog ni Birhen Maria. Ang uban, og makadungog kay Mama Mary, kay maglagot man noon. Mayroon din, asa man na sa Biblia, basaha sa Biblia, ana-ana man noon. Pero si Elizabeth, lipay kay siya nakadungog kay Mama Mary. Muto akong papa nga, nagtudlo sa amo nga, isalikway si Mama Mary, hinahinay siya nakakaton. Siya niya, kanang inyong doktrina nga, si Birhen Maria inahan sa Dios, nga wala man na sa Biblia. Iya kong kasabaan. Niya, sigong ampo sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko Lord, nga ang akong papag mama, maminaw lang ginuta sa ko para makamit sila. Kaya di man maminaw, magsingka-singka man. Kaya kaming mga pastor lagi, hili kayo magsingka-singka. Kaya ang Biblia, maanami magwali. Mauni ang mabasa sa Biblia. Ang Katoliko, hinay ba kayo magwali? Mga igsuon, ang gugma sa Ginoo. No? Muto nga uban dito, matuog na po. Amen. Ano yan, nangutana mga seminarista niya karon, kung maghumili mi, di mamin sa, oy, kung mapari mo, dili ninyo pwede sundon-sundon ang pastor, na magsinggit-singgit mo inighumili kay pinastor na, dili na pinari ang pari, kay tatay man siya sa parokya, pinahinay gina iyang tingog. Amen? No. Niya kami mga pastor kay, naiubang pastor, nangita pa bayag parokya, muna magsinggit-singgit, mo ni ang tinuod! Singgit-singgit dito sa... So, mato nga, I continue to research the motherhood of the Blessed Virgin Mary. Nganong si Birhen Maria gitawag mag-inahan tungod kay
ang iyang gipanganak Dios makatarunganon nga siya pagatawgon inahan sa Dios. Amen? Kay kung ang iyang gipanganak nahimong pulis, tawgon siyang inahan sa pulis. Amen? Kung ang iyang gipanganak nahimong kapitan, inahan sa kapitan. Kaya ang iyang gipanganak Dios, Isaiah 9:6, kaya ang usa ka bata mataw, ang usa ka anak nga lalaki gihatag, wang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. Ang bata nga iyang ipanganak, Isaiah 9:6, Dios nga makagagahom, so tama nga tawgon si Mama Mary, inahan sa Dios. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Kaya kung ino ni mo inahan sa tao, dili na Dios si Kristo. So pag yun natong inahan sa Dios, ang atong gipaligon, ang pagka-Dios ni Kristo, we are strengthening our doctrine that Jesus is God when we proclaim that the Blessed Virgin Mary is the Mother of God. Amen? The second point nga, ako ang gipangita lisod, immaculate. Kay sa amon sa doktrina nako, nagibarugan sa una, si Kristo ragyod ang walay sala. Si Birhen Maria, daghag sala. So nga naman ang Katolikong simbahan, niingon ang Catechism, number 491, through the centuries, the Church becomes ever more aware that Mary, full of grace through God, was redeemed from the moment of her conception. That is the dogma of the Immaculate Conception confesses. That the Blessed Virgin Mary was preserved from any stain of original sin by the power of the Almighty God and by the merits of Jesus Christ, Savior of the human race. The Catechism explain nga sa gatusan ka mga katuigan, ang simbahan hinay-hinay nga nakasabot nga ang mahal nga Birhen Maria gipreserba sa langit nung amahan gikan sa tanang kasalanan aron ang iyang taguangkan mahimong puloy-anan sa manluluwas sa kalibutan. Amen. Kay kung wala gipreserve si Birhen Maria sa tanang mga sala, unsaon man pagkahimong puloy-anan ang taguangkan sa mahal nga Birhen sa manluluwas sa tibuok kalibutan. Kay kung daghan siya kasalanan, unya nagpuyo ang atong manluluwas sa iyang taguangkan nga puno sa kasalanan, unsaon man pag-ingon nato nga siya wala mabahini, wala mapahiri sa mga kasalanan. So dito ko nakasabot nga immaculate gyud si Mama Mary. Nya kami kay di maminaw anak kay na brainwash bi mig ayo sugad pag 8 years old. Tudluan man bito Sunday school na kana si Maria kanang giingon sa mga Katoliko nga way sala, sayop na. Gamay pa biya kay ka. Mutuog yung ka kaya nagsulti nimo mga pastor man nimo. Unya ang kanang tanawa na ilang mga larawan na igagmay og dagko. Asa may tinuod ana? Nya karon gitagaan mo kog wisdom sa Ginoo. Kung tanaw din ko sa pastor, gikan ko sa liti sa maging adlaw. Ngano? Nga doon na may gamay og dako sa larawan ni Maria. Asa may tinuod ana? Nako pastor, depende man na sa edad kung napicturan siya 10 years old, gamay-gamay pa siya. Niya kung napicturan siya 30 years old, dako na siya. Siya, why ayo? Wala sa Biblia nga tubag. Wa kuno sa Biblia. No? Unya, tanawa, nganong na may puti ug itom ang inyong mga larawan. Asa may tinuod ana, itom puti. Tagaan makag-wisdom sa Ginoo, tubag pa rin ko nga. Depende man na sa kamera, pastor, kung black and white, itom. Nya kung digital, puti na siya. Siya. Ang imong mga tubag, wag yun sa Biblia. Ana siya ito kay, dialogue man siya. Kung wala sa Biblia, sayo. Dili dapat tuuhan kung dili nakasulat sa Biblia. Siya, mao ba, pastor? Unya, ang Mindanao, pastor, man ang masulat sa Biblia. Ang Luzon, wala po sa Biblia. Ang Visayas. Sa ato pa, wakwak mga namuyuan ni karon kay wa man ni masulat sa Biblia. Niya ako siyang gijoke-joke nga,
Unya, pastor, kanang imong apelido, wa man na sa Biblia. Giunsam niyo pagtuo nga kanang imong apelido tinuod, wala man na sa Biblia. No, kay Crisanto man iyang apelido, wa rabay Crisanto sa Biblia. So dito ang among dialogue, excited kaayo kay tungod sa argumento nga basta wala sa Biblia sayop. Pero kita nagtuo nga ang tanang nakasulat sa Biblia tinuod, pero dili tanang tinuod nakasulat sa Biblia. Kay bisan kita wa man ta masulat sa Biblia, dili day ta tinuod. Tinuod, bisag wala nakasulat sa Biblia, kay dunay mga kamatuoran nga tinuod nga bisan wala nakasulat sa Biblia. Kanang eroplano, Philippine Airlines, wa man sa Biblia, ano ni sakay man gabi. So daghang mga butang nga wala sa Biblia pero tinuod. Amen. The third one is the assumption. So dito ko na malandong pag-ayo nga gikuha ni Jesus si Mama Mary, body and soul. So sa akong pagpamalandong, akong nakatunan nga, ang assumption is the guarantee of Jesus that He has a capacity to bring us into heaven. Kay lisod man kayo nga, nagsaad siya nga kuhaon ta niya ngadto sa langit, pero wala gani siya makakuha siyang kagwalingong inahan. Mama Mary's assumption is a guarantee that our Lord Jesus Christ has the capacity to bring us into heaven. Ang una niyang gikuha ang iyang mama. Nya, ang among doktrina kay si Mama Mary, wala man daw gikuha. Naaras kalibutan, naghulat pang banhawon sa Ginoo. Sa to pa, wala di say capacity to bring his mother into paradise. Nya, karon nagwali ta diri nga, mga igsoon, kung mutuo ka sa Ginoo, ikamatay nimo dito ka sa langit. Ang among doktrina, ikamatay daw na mo dito sa langit. Pero, niya si Mama Mary, pastor, asa man siya? Naapasiyuta. Pag sure diya, kung mamatay ta karon dito ta sa langit. Niya asa mas Mama Mary, pastor? Naapasiyuta. Kay pala na sa una, sa magwali pa ko sa una, mga igsuon, basahon nato ang Biblia o ikinabuhi nato ang nahisulat sa Biblia aron makabatunta sa kinabuhing walay katapusan. Nya nadi mong tanan sa pastor, kinsa di ay naghimuan ng Biblia? Adili na kinahanglan nga mahibaw-an nato mga igsuon kinsa ay naghimo sa Biblia. Ang importante, gibasa nato ang Biblia o gikinabuhi nato ang nahisulat sa Biblia. Di kimi mo tubag kinsa naghimo kay kabalo mi ang Katoliko mi naghimo mabuking man mi. Lusot-lusutan, di naman. Dili na. Amo ipadag, singka-singka, dili na kinahanglan. Magunsam na nahibaw ka kisay naghimo sa Biblia, pero wa ka magbasa sa Biblia. Ang importante karon para sa Ginoo, basaw na to ang Biblia, o ikinabuhi na to nakasulat sa Biblia. Amen! Ang kanana din mi. Muyon sa daw mo membro, hallelujah! Praise the Lord. Kanana dayon. Mana sa amo imagine kapag eskwela na mag-Bible school, wala bigyo, ang amo biyag yung brainwashing, ang Biblia, kami biyag naghimo mo nang kanunay na mong daladalahon ang Biblia. Among sipit-sipitan, ana, ang Biblia. Kay, na-brainwash mo dito, kami tag-iyas Biblia. Sus, pagbasa na ko sa history, ang Katoliko mo rin tag-iyas Biblia. Naku, Lord, asa raman itong among professor nga nag-ingon nga kami tag-iyas Biblia? Pagbalik na ko sa Bible school, patay naman, di na ni mo makuan. Nya, mangugat gini nga, dili lagi ang Katoliko mo naghimo sa Biblia. Kinsam day naghimo sa Biblia nga atong panahon na, in the year 300, ang organisasyon nga dunay capacity to study and determine and decide which book are to be included in the sacred scripture is the Catholic Church. Catechism number 120 nag-ingon, it was by the apostolic tradition that the church discerned which writing are to be included in the Bible. Sa Catechism number 120, nagpadayag ang katekismo nga it was by the apostolic tradition that the church discerned which writing are to be included in the Bible. Very clear nga ang Katolikong simbahan ang nagdesisyon unsang mga libro nga ilakip sa balaang kasulatan. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo.
Moto na ko, Katoliko man di ay niya. Sige ko gunahuna, mga 5 to 7 years yung ko sigig struggle. Lord, magkatoliko ba ko? Niya, maniid ko dito sa Katoliko, kulbaan man ko kay inig-upiring ng mga igsuon, gagmay making iupiring mga sinsiyo raman. Unya sa amua kay 10% pa yami. Bisag 20 ra kabok among membro, dako kayong koleksyon kay 10% man, subri man. Baga making sulod sa subri. Nya maniid ko dito sa Katoliko, inig kanang naay mga misa, inigkanta nag all that I am. Kuot na sa bulsa. All that I am. Pagbiraan na ang 500 ang nagunitan, gibalik, I laid him down before you, Lord. Kaya nga di pangita de, ang 20 de mo iyang gipangita, kay mo iyang ihalad. Mapita na sa, dili pa magmisa, magampo kadaan. Lord, naamang ko'y kwarta dinhi. Giyahi ko, Lord, unsa may akong ihatag, kanibang 1,000, 500, 200, 100. Paminawa pag yung Holy Spirit, di ba mo yun ang Holy Spirit? Moingon ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing, 500. Niya, moingon din ka, sigurado ba ni Lord, nga ikaw gyud na, Lord? Kay naamay duha ka espiritu nga nag-fight sa atong sulod sa atong pagkatao, ang Holy Spirit o ang human spirit. Mutubag mo po ng atong spirit nga, 20 lang, 20. Unya, ang kanang Hebrew chapter 4 verse 7, gisige nagbalik-balik sa mga salmis, iba sa Salmo Responsaryo, when you hear His voice, do not harden your heart. Sige kinagbalik-balik sa atong mga Salmo Responsaryo, when you hear His voice, do not harden your heart. Nakita kay mo, kuyawan man tutag moingon ang Holy Spirit, 500. Niya, katong bago pa ko nakatoliko, uban-uban ko sa mga Divine Mercy sa Cebu. Sus, naama dito'y biyuda sa akong likod. Ingon siya, Brother Nui, hapit na gyud magkuan, hapit na gyud maghalad ba? Kanang wala kay sinsiyo diya, wala kayo sinsiyo 1,000, kay nakalimot kong pasinsiyo, Brad. Kay wala ko'y ihalad. Ako siyang gilingan ako, Sister, dawaton mo gihapon na sa Ginoo kanang imong 1,000, dili man na niya balibaran. Siya, mao ba? Ngano mag problema man kasi, Brad, uy, naba kay sinsiyo diya sa 1,000, Brad? Kay wa lagi ko nakalimot kog pasinsiyo kay kanang nagdali-dali mo ko ganiha. Naunsa man ka sister nga, dili man na balibaran sa Ginoo kanang imong 1,000. Dawaton mo gyud na sa Ginoo. Moto nga pagkahuman og misa, nilakaw nako sa Lapu-Lapu City man na sa Already of the Roll. Naggukod man siya, Brad. Siya, unsa man siya, paulamat sa ko pamasahe, Brad, kay na-opening na ko ang 1,000. Ako na inahulamang pamasahe noon siya. Pila ka itong pamasahe sa Maribago, 20 siya. Niya, maadto pa man ko sa Juan Brad, sa Marigondon, to ride siya. Paita ni to ride. Ikaw mo ginakaamong dito nga dawato ng 1,000 tanaw nang hulam na noopliti sa imo. Mana nga nakuyawan ko ato, Lord. Kay nakaagib ako nga sa pastor pa ko ang mga membro kong mag-tithes. Basta na sila income. Naka-experience ko na muhatag tag 400,000, 100,000. Pastor, our tithes. Ya diri sa Katoliko na kanabitang mana ko na nagpahimo man miog kanang formation center sa mga converts sa kuan sa Jinsan. Dugay kay nahuman 2017 pa kay kung mag-post ko.
Mutubag man yung mga Katoliko nga, Brad, pangamuyo kay San Padre Pio, Brad, aron nga tabangan kaniya nga mahuman ang inyong construction, Brad. Imbis na ginanglan tanig kabilya o siminto, Brad, magsaplit ka sa Divine Mercy, Brad, kada alas 3 sa kadlaw niya, himo na siya i-intention, Brad. Nako, kabalo ni sila, kapoy pa kayo tasig hatag ugtok, pamatahon pa tag alas 3 sa kadlaw. Magsakripisyo ka, Brad, magluhod ka dito sa Santo Niño. Nihubag naman ganyan akong tilog, linakaw sa tibuong Pilipinas. Kagahapon, gikan po ko sa Dakloban, na slide bang ko, piting sakita sa akong tiil. Oh. Kay pag-abot ako dito sa Hinunangan, Lord, sakit kay akong tiil. Na-slide ko, pagtikang na ako sa damyo ba? Nihubag. So, pag-abot ako dito, gituyog, tapos Ginoo nga, hilak-hilak ko sa sakit. Pag wali na ako dito, ang mga pastor nga naminaw, imbis suko kay nako, naluoy sila, kay naghilak-hilak ko, wala sila kabalo, sakit kay akong tiil, kay na-slide. Siya, Brad, ni Arabia, gyud mi, Brad, kay makigdebate nimo. Yung nakita, ginamo imong sincerity, nga pagtindod pa lang nimo, nakita na mo ang imong Umiyot ko nga, kabalo pa kung sa kasakit ng piyan sa konti. Imbes nga, musugo din sila debate, wa madayon debate kay sakit. Manang, sa akong gihimo karon, ampo na lang ko, Lord, kanang hikapa, Lord, ang ako ang mga subscriber, mga viewer, karong panahon na, mag-ampo ko kanang tagtungang gabi, no, nga, bisag muhatag na lang sila ginagmay para makapalit ko kabilya, balas, ana, hikapa, Lord, ikaw may ginakahibalo, Lord, kung kinsa tong na ay grasya karon, hikapa ilang kasing-kasing, kung dili nimo hikapon, Lord, paampuon mo nung kunin yung kipandipyo. Pamatahon o kalasiri sa kadlaon kayo. Kabalo na siya makatulog ta tagalaunan na sa kadlaon kay si Glakaw tibok Pilipinas. Imagine ka kung schedule mga igsoon, magdagan-dagan. Kay piti man dagan ang invitation. Bisag asa. Nakabuk na gud hangtod ugos. Nya napagi mo insert, Brad. Bakante pa ka ni Brad sa dili na gyud pwede. Musakay pa kog eroplano magdagan na napiang pa ni akong tiil. Musamot na ni kapiang ani kong. And then the fourth dogma is the dogma that Mama Mary is the queen of the heaven and earth. Then naintindihan ako, biblically speaking, nga kung ikaw ang hari sa Jewish culture, automatic ang imong inahan maoy rayna. In Jeremiah chapter 13 verse 18, the Bible says, "Till to the king and to the queen mother." And when Bathsheba approached King Solomon at the throne, when King Solomon saw his mother approaching to his throne, King Solomon in 2 Samuel 2 verse 19 stood up and bowed down to his mother. And then he ordered his servant to take one of the throne at his right. Iyang manduan ang iyang mga alagad nga magkuhag laing trono nga pagalingkuran sa iyang inahan nga rayna sa Israel. Niyan hingon si Bathsheba, "Anak, naunta ko'y gamayng tuyo kanimo." Unya unsay tubag ni Haring Solomon, "Tell me my mother, and I will not refuse you." Unsa na lang ka kung si Mama Mary ang muadto sa tong Ginoo ug mo lingkod sa iyang tupad ug maingon, "I have a little concern, anak." Unsa man panalangini ang tanan nga nag-adto karon sa NCC nga nag-attend sa Marian exhibit nga mahimong successful ang tanan nilang transaksyon. Unsa kay tubag ni Jesus? Labaw patangali sa tubag ni Solomon, "Tell me my mother, and I will not refuse you."
I have a little concern, anak. And the answer of King Solomon, tell me my mother, and I will not refuse you. Unsa na lang ka kung si Mama Mary ang muduol ngadto sa atong Ginoong Hesus ug moingon siya, I have a little concern for the Marian faithful in Davao City. Sa ilang mga business transaction, moingon si Jesus, tell me my mother and I will not refuse you. Amen? Ang tanang transaction mahimong successful through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Mao ni ingon ang Catechism number 956, mga kaigsunan. Gusto na kong basahon ang gisulti sa Catechism. Sabi sa Catechism, the motherhood of Mama Mary in the order of grace continues uninterruptedly from the consent which she loyally gave at the Annunciation. And she sustained without weeping beneath the cross until the eternal fulfillment of the elect. Taken up to heaven, she did not lay aside this saving office, but by her manifold intercession continues to bring us the gifts of eternal salvation. That by her motherly intercession continue to bring us the gifts of eternal salvation. Amen? Pinaagi siyang ininahan nga pangamuyo. Nagpadayon sa pag-overflow nga ni kanato ang kaluwasan. Dili lang ang kaluwasan, kundi sa tanan nga mga butang nga atong gikinahanglan. Amen? Kung amiga nimo ang inahan sa mayor sa Davao, swerte kay ka. Kayang inahan mo, hagaw-haw raman to sa mayor. Naay problema akong amiga. Kung amiga nimo ang inahan sa presidente, swerte kay ka. Kay musulti, whisper raman tong inahan sa iyang anak. Naay problema na akong amiga. Unya, grabe ta kaswerte nga Katoliko kay amiga man nato ang inahan sa atong manluluwas. Amen? Kung giblis sila nga kontra nilang inahan sa atong Ginoo, unsa pa man kita nga duol kayo sa atong kasing-kasing ang inahan sa atong manluluwas. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Manang ako sa diha nga nakita nako ang kamatuoran, nakagrasya ko kay nakaadto man ko sa Hulilan, nakaadto pagyud ko sa Roma, mao nga ang akong pagkakatoliko 100% nga ako gyung pakamatyan hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi. Kay nakita sa akong mga mata didto sa Nazaret nga ang simbahan nga nagtindog didto mismo sa balay ni Mama Mary ni Jesus sa Nazaret, hangtod kayon, hangtod karon usa lang gyud ka simbahan, walay lain gawas sa simbahang Katoliko. Katoliko ra gyud. Moto niya akong kauban dito kay Sabadista man ni abogado. Pagtanaw dito ingon siya nga, Pastor, Katoliko gyud ay. Niya ako attorney ay lagsaba kay madunggan niya ta diri. Sabadista ba ka niya ako pastor pod, no? Siya Katoliko gyud ay. Pag uli na mo sa Cebu siya nahimo pong Katoliko. Ya kami sa una kay ang among cross, dili man mi musuot og cross nga naay Ginoo. Kay ang among Ginoo dugay nang nakakanaog sa cross. Unsa man ang cross sa Katoliko, unsaon pagluwas sa Ginoo sa Katoliko nga wa pa man siya matangtang sa cross. Ana din ko sa una. Nya karon ang pastor gipungutana ko dito sa Tampilisan, ingon ang pastor nga, unsa man ang imong cross nga ang Ginoo wa pa man makakanaog. Nako pastor, amo agisiguro lang gyud namo nga cross ni sa Ginoo. Kay mo nang naapoy Ginoo kay dito man go sa Kalbaryo tulo man gud ka cross, kawatan sa Ginoo, cross sa kawatan, cross sa tulisan, ya cross sa Ginoo. Nya kanang imong cross ba kay way Ginoo mura gaduda mo kana sa kawatan man ang imong cross. Man magpalit gani imong cross, naagi Ginoo kay ang cross nga way Ginoo, way kapuslanan. Ang cross naagi Ginoo. Amen? Kay basig ka ng imong cross way Ginoo, ang cross na sa kawatan niya dugay na kikang daladala. Berting disgrasya mo kay cross sa kawatan. So I made my decision to be baptized. I was baptized after 15 years of attacking the Blessed Virgin Mary.
destroying the image of Mama Mary, after 15 years, I was converted to the Catholic Church. The first pastor in the Philippines converted into the Catholic Church. Nagdala ko sa titulo karon nga ako ang pinakaunang pastor sa tibok Pilipinas nga nahimong Katoliko. Pero sa grasya sa Ginoo, madungog na to karon. Daghan na kayong mga pastor o pastora naglibot-libot sa tibok Pilipinas nga nagtestimony, we are converted. Naningutan na sila, Brother Noe, ikaw ba'y nag-convert, anak? Naku, wala ay. Ang Holy Spirit mo ay nag-convert nila. It's not me, but it is the Holy Spirit. Amen? Palakpakan na to ang Ginoo. Nidaghan mi, ang ako mga igsuon karon, they're also moving from one place to another to testify, this is the true church. Unsa may nakita na kong beauty simbahang Katoliko, the first beauty of the Catholic Church, this is the only church that officially recognize the Mother of Jesus. Kinilang yun ang simbahan. Munang dili nato ni i-give up. Bisag unsa pa ang mga isyo nga mahitabo sa atong panahon, kay kinilang ang simbahan nga nagpabilin sa iyang baruganan nga dipinsahan ang katungod og kadungganan sa inahan sa atong Ginoo. Ang ubang simbahan, gisalikway nilang inahan sa atong Ginoo. Pero sa simbahang Katoliko, kita ni barog na kung gihigugman nimo ang Ginoo, imo usab mahalon ang iyang inahan. Makaingon ba ka sa imong uyab nga, I love you, honey. I love you so much. I cannot live without you. But sorry talaga, I don't like your mother. Makaingon ba ka na sa imong uyab? I love you so much. You are the light of my way. You are my inspiration of my life. But I don't like your mother. Kay murag wakwak imong mother, honey. No? Nya wa ba ka kay balo, nganig katiguang anang imong uyab, munay naong sa iyang inahan? Kay like mother, like daughter man, mao nga kung wa ka karong ganahi sa naong sa iyang inahan, dapat mag-practice na ka kay senior citizen, anang imong asawa, munay naong sa iyang mama. Naay usa ka studies nga kung kuhaan nimo barba si Jesus, i-shave nimo siya, naong ni Mama Mary. Kaya ang iyang humanity kinuha raman sulli kay Mama Mary. So kung balbasan nimo si Jesus, mukha ni Mama Mary. Amen? Kay his divinity is from God the Father and his humanity is from the Blessed Virgin Mary. Wala man siya seed sa lalaki. So kung imo siyang balbasan si Jesus, mukha ni Mama Mary. Niya karon dili ka ganahan sa mama. O niya, karon ako, kung ako si Jesus, palangga kay ko ninyo, pero dili ninyo palangga akong mama, inyong gipang martilyo ang mga larawan. Kung saan man ako pagkakanta og Joy to the World sa akong birthday? I can only sing Joy to the World in my birthday kung inyong irespeto ang akong mama. Niya mana bimi, ang mga Katoliko, gamay rag nahibaluan sa Biblia. Kami mga dili Katoliko, daghang gibig nahibaluan. Kung ako si Jesus, kining Katoliko, gamay rag nahibaluan nga bersikulo, pero ilang gitahod ang akong inahan. Kani memorize sa mga bersikulo, Genesis to Revelation, pero ilang giyaga-yagaan akong mama. Kisa mari akong unahog pasulod sa langit, kining Katoliko. Kay bisag gamay rag nahibaluan sa Biblia, pero ilang girespeto akong mama. Nya kani daghang tagay nahibalas Biblia, gipang martilyo ang larawan sa akong mama. Delikado kay ni kay ilan yang tabangan yung lagdako pa kung mama dito sa langit, kay picture pa lang gani, lagot na kay sila. Manang, unahon ako pasulod sa langit, ang Katoliko. Kay, girespeto nila sa Mama Mary ang mga santos. Kaning pikas, bright case Biblia. Pero ang mga santos, ipang sugnod niya, usapon nga nakapakonvert na ako mga igsoon kay ang mga kauban ni Papa, nga pastor, katong mga tig-sunog sa mga larawan, nangamatay sila, grabe kay ilang mga sakit. Kanang ma-stroke sila, maulingig ang ulo na, mana ko nga pa, dila na ako isultingan pa, baka na magabai si pastor, kanang imong kauban ba kay, grabe may kaya siya musunog sa mga santo, sa larawan ni Mama Mary.
Siya adili oy na timingan lang na nga na stroke. Na kumrag dili na ni madag timing pa murag gaba naman gini akong tan-aw pa siya. Taba diha. Taka lang kag istorya. Sa di na ni madag yog kuan. Kanang na timingan lang murag gaba ni gyud ba. Ni nakita nako daghan pag yung kaayo nga mga pastor, ako mga kauban nga nangamatay. Napay isa nako kakaubang pastor nga namatay ingon ang iyang asawa, classmate, ari diri classmate kay wala na lagi magbigil. Siya nga nung wa may magbigil, siya tan-awa lang diri. Sus pag adto nako dito pag tan-aw nako slungon kay kuyaw kay ang naong. Kusog magay ito mangsunog mga larawan, nakaana man. Na. Sus, pagtanaw na ko, pitin akong kuyawan, nakada ko. Niyang ako, ang mga membro, nagtanaw sa kuwan, ako, Lord, tabangi ko, Lord, nga dili ko mudagan, Lord, kay, ginhawa sa kuglawom. Kay, naaman may gitudlo, nga kung mahadlok ka mo, ginhawa kaglawom. Kay nakaibalo ko, Lord, nga, kung mudagan ko karon, kining ako mga membro, mag-una pa ni panagan ba? Klaro kay ni ako dahil gibantayan. No? Muhunat gani ko rugdagan gani. Kanang ilang mga gipangdalang bag, biyahan mo yan. Kaya ako sa una, sa pastor pa ko mga igsoon, na ako'y gift sa storytelling. Sus, gabi na kaayo, ana, ang mga bata, last na lang ni nga, story ha, mayo pa yung mga bata, ay dili palagi pastor, poni palagi. Hangtod alas 12 na sa gabi. Pagka alas 12 sa gabi, kay katulugon na kay ko, mag-istorya din kong mga ungo-ungo. Unya mga bata, dinilang mo ha. Nya ang katong patay mga bata, nabuhi. Akong idi mo ha, ari ko sa sulod sa kwarto ha. Kay di man gyud mamauli ang mga bata. Unya ang patay mga bata, paminaw mo ha, nag-ana patay. Punat nagduga, daga ng mga bata, daga ng mga bata. Pagkabunta ka na, mga mama sa'yo, kay mo ato simbahan, Pastor, naalagi mo ti, siya nga, nangita mi sa tsinila sa mga bata, ambot ni mga bata, uy, muanhi diri si mo, mamauli, way tsinilas. Ambot makalagot sige na lamig palit og sinilas sa mga bata kay mani diri si mo mamauli way sinilas. Mo to nga nagpasalamat ko sa Ginoo nga na-convert ko kung wala ko karon ma-convert sa Katoliko mga igsoon, pila nakakalibo akong na-convert nga Katoliko sa amuang sikta. Na nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakasabot ko sa kamatuoran, nabunyagan ko October 4, 2007, karon Katoliko gihapon mangistorya, pero karon pastor gihapon mangistorya, pero Katoliko na ang kasing-kasing. So I began my ministry sa akong pamilya, sa mga pastor, hangtod ni daghan mi karon. Nagtukod mi og for Mission House sa Cebu, no? Kadtong nag-aspire nga mahimong Katoliko, dito namo sila doktrinahan. Nagtukod mi og for Mission House sa Jinsan, General Santos. Kaya nga mo untang tuyo pag atos Jinsan si Manny Pacquiao man unta. Pero kay si Manny Pacquiao nakatukod naman siya sa iyang kaugalingong simbahan, World International. So wala na gitay mahimo. Siya na lang gyud ang manubag pagbalik sa Ginoo. No? Unya dayon nagtukod sad mi og Formation House sa Cagayan de Oro City. So dito sa Formation House, gitudluan na mo ang mga namalik sa Katoliko o sa doktrina ni ikaduha livelihood. Gitudluan na mo sa pagpamuhi og mga pato, mga manok, mga kanding, kay diri karon kung niya nata sa Katoliko by faith na ta. Dili na ta makadawat og ikapulo kada Domingo, pero kung magrosaryo ka, tagaan ka ni Mama Mary og daghan kaayong grasya. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Nabitay kaysa ka ng wala nagikoy ipliti. Lord, wala nagikoy ipliti karon. Niadto ko sa St. Bernard, pag abot na ko sa Cebu, nisakay ko sa Rubli. Nya, pag abot ako dito sa Rubli, naanaman ko'y ticket sa barko, nikaon ko kaig sabaw, kay gigutom kay ko ba?
Sus pagdunggo sa Rubli sa baybay. Kay layo pa man din St. Bernard. Sakay din mig bus. Pagsakay na kong bus, nanguntahan ako sa konduktor, dong, pila di ipliti nga to sa San Ricardo. Yung siya nga, 1 sir, 185. Mao ba? Sus, giyap-ihap na ako akong kwarta kay 160 ramang yun. Saan man yun ako doon na? 160 ramang yun akong kwarta. Gitanaw na ko ang mga pasahero. Ako ra bagi pinaka-spooting, kay naka-long sleeve ko. Niya, kuha nga complete. Moto nga, Lord, unya na lang ginin ako ihatag akong pliti kung nanganaog ng mga pasahero ba, gamay-gamay na lang akong gigunit-gunitan sa akong kamot. Kay basi niya kasabaan niya kus konduktor, bakit tanan ako kus konduktor, bugoy ra ba kay ignaong? Niya, murag, ako ra ba'y pinaka-spooting dito? Niya, ning text ko sa mga taga San Ricardo, sa mga tiguang nga katoliko, nga, nay, uwang ba yung akong pliti o 25 nay, atangi ko ninyo na diha na sa merkado. So sa mga tiguang, atang-atang taon dito na imuagi nga basog, naanabas Brother Nui, ana? So, karon, pag abot na sa liluan, nanganaog na, tulo na lang ka pasahero na bilin. Liluan, Southern Leyte ba? Ako din yun na, dong, ang ako ba yung pliti, dong, hulang bianig 25, yung siya, kabantay bitaw ko, sir, ganihar magagayap. Gihatag na ko ni Mudong, kay basin bag ka ng masuko niya ka, muning gihatag na ko nga, gamay na lang mga pasahero na bilin, ingon po siya nga, adili po sir, oy, pastor ka sir? Nako, pastor ko sa una, pero karon katuli, niya na ko sa katoliko siya, bantog ra kuwang ni Mubliti. Pag abot ko sa San Ricardo, dito na mga tiguang, hala, nanas Brother Nui, nanang 25 na ko, nay, ni okay naman konduktor, okay ra ko naman. Munang, usahay, kung dili ni mo dawaton ang kaulawan, dili ka makabarog sa kamatuoran. Muna ang tinor nga simbahan, imog yung sakripisyohan. Dili ni mo himuong panginabuhian. Andam kang mo sakripisyo, andam kang magkalisod-lisod, kay siguro ka man nga kini ang simbahan, tansang kagikan, nagasukad pagayod sa kakaraanan. Amen? Mingon ang Micah chapter 5 verse 2, ayaw kahadlo ko Bethlehem, kay gikan kanimo mahimugso ang pangulo sa akong katawhan sa nga Israel. Tansang kagikan, sukad pagayod sa kakaraanan. O walay laing simbahan sa tibuok kalibutan nga ang iyang kagikan, sukad pagayod sa kakaraanan. Gawas sa katoliko nga simbahan. Munang naa ko karon nag-ingon sa inyo nga, ato ang ipaglaban ang kamatuoran. Yes, naata karon sa synodality, nga atong imbitaron ang mga dili katoliko sa pagpanaw uban kanato. But this calling of synodality does not compromise the truth. Amen? The spirit of synodality never compromise the truth. Mao nga ako makaigson sa diyang nakita na ako ang tanan. Of course, sa una, sa pastor pa ko, tambo kaayo ko, karon nanatili kong slim. Kay, sa una, ang kalainan, sa pastor pa ko, everything is available, pero karon naamang yapoy kwarta, pero di gyud nimo malikayan nga mapas mo. Muna ako karon nga pastor nako, katoliko nako, nakakataon taon ko makauli ko sa Cebu o sa Manila sa amo ang center, nakakataon ko og kanang pabukal og dukot para maulian ang akong pasmo. Ningon ako mga sakop, pasmado nakakaron ako. Sige lang, bahalag pasmado ko. Basta ni ako sa kamatuoran, mag-unsa man ng taas na kay kag kolesterol, daghang kay kagikaon. Wa kay pasmo, pero naa ka sa simbahan nga tinukod og tao. Dawaton ako, pasmado ko. Kayo sahay, malit man yun, naka sa aeroplano, naka sa bus, malit ang pag-abot. Pasmado, pero bahalag pasmado, apan naa ka sa
kamatuuran sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Amen? Nya nakita na ko sa una, akong gikumpir-kumpir. Ang among simbahan, kay nakapatukod mo kog 8 ka simbahan, 8 ka church building. Nya nahibulong ko nga sa among simbahan, wala magilanggam mo sulod. Nagaampo ko sa Ginoo, Lord, ngano maning among simbahan nga ang mga langgam murag di man komportable. Ya dili sa Katoliko ang mga langgam maglupad-lupad, labi nag ang misa bitaw sayo alas 5:30 malipayon kay mga langgam niya inig misa di gyud ka kakita og langgam nga nagduka. Ang nag-atin sa misa may magduka-duka ana mga igsuon. Ano unsa man ni may pa may langgam aning mga tawhana ni Anya karon nako ngano man ni siya Lord nga ang among mga simbahan mahadlok man ang langgam kay magsinggit-singgit mi sa among simbahan. Hallelujah, praise the Lord, di makuyawan ang langgam. Oh. Muna ang langgam adto na dapit pulta sa pulta mulili niya mo. Mulili sa mga simbahan, mukalitog lupad ana. Kuyawan siya. Lord ngano man ni siya. Dito na ko nasabtan nga kay bisan gani ang mga gagmayng langgam loyal gyud sa Katoliko. Oh. Hadlok sila mahimong born again. Dito rin sila Katoliko, mga igsuon. Oh. Pero naay mga Katoliko, manluod gani, padto des pikas, isa-isa din dito sa kamot, ana, no? Pero ang langgam, sa ilang pagkalanggam, loyal to the Catholic Church. Managingon sa Biblia sa Psalm chapter 84, verse 1 to 8, bisan ang gagmayng mga langgam, how wonderful is your dwelling place, O Lord. Even the little birds are coming near to your altar, and the gurion is making their nest in front of your tabernacle. Bisan ang gagmayng mga langgam, nagpaduol diya sa imong altar, ug ang mga gagmayng mga maya, nagahimo silang mga salag, haduol sa imong halangan. Bisan ang mga langgam, ma-feel nila ang presensya sa Ginoo. Amen? Nga di man sila musulod atong simbahan nga dili Katoliko. Dili nila feel. Kuyawan sila dito mga igsuon. Munang, Lord, kung unsa kaluyal ang langgam, mausad ako, Lord, nga hangtod sa akong kamatayon, I will remain in the Catholic faith. Hangtod sa adlaw sa paghukom. Ginan ako ang mga pastor, ayaw kahadlok. Sa adlaw sa paghukom, magkuyog ta didto og atong paminaw ng Ginoo kung kinsa ang simbahan nga iyang gitukod. Kung kanabang simbahan nga imong gitukod, iya ba nang angkonon? Kay ako sigurado ko nga panahon sa paghukom, pa-explainon ka sa Ginoo. Sige ikaw, nagtudlo man kang kanang simbahan imong gitukod, mao na ako'y nagtukod ana, explain. Usa-usahaw niya pa-explain sila si Brother Eli Soriano, ikaw, explain, bright man ka sa Biblia. Ay ko bersikulo-bersikulohi ha? Kanang imong gitukod nga dating daan, ako'y gatukod ana. Ang imong gitukod, ayaw dada akong ngalan. Amen? So, sa adlaw sa paghukom, I have a confidence to stand in the presence of God. To stand, this is the true church founded by our Lord Jesus Christ, the Catholic Church. O sa ingon sa 1 John chapter 3 verse 20 to 21, if your conscience agree with you, kung ang inyong konsensya wala magtuliso kaninyo, aduna kamoy usog sa pagtindog sa iyang presensya. My conscience agree that this is the church founded by our Lord Jesus Christ, the Catholic Church. Amen? Palakpakan na to atong Ginoo. So karon, mga kaigsunan, as a pastor, I'm that is now in the Catholic Church. Of course, daghan kayo mga isyo, pero by the grace of God, I remain committed to my calling to stand for the truth and for the truth alone. Bisan pa sa kadaghan sa mga pastor karon nga moadto sa among center, come and go sa Cagayan. Pero ako dili man ko naday pastor abot to last month. Ikaw ba tong pastor nga nagkatoliko? Yes, pastor. Dibati ta. Nako, pastor, pamahaw sa para mawala-wala ng imong gibati. So ako dili kay ko fan nga dibati na. Pastor, lingkod lang sa. Then, kumusta man ka, pastor? Unya lang nang dibati good. Mag-istorya sa ato ang pag-alagad sa Ginoo.
Ayaw sa na mga bersikulo. Let us talk and let us talk the things that unite. We will avoid to talk the things that divide. So ato sang hisgutan karon. So by the grace of God, the more nga nagkadaghan karon sa tibok Pilipinas ang namalik sa simbahan, daghan nagyug kaayo. No? Sa kuha lang nga nahibaw-an under my ministry, ang mga dili pastor dili mo baba sa 2,000 ang atuang napabalik sa tibok Pilipinas. O ang mga pastor nga atong na-reach out, atong napaseminar sa mga renewal seminar, pinaagi sa ato ang effort, dili mo baba sa 1,000. Wala noon na convertanan, pero sila atong napaseminar sa mga doctrinal seminar, sa mga converted pastors effort. So daghan na kayo ang atong naabot karon. So ang Ginoo nalay magkumpleto sa kulang. Amen? So sa atong pagtapos karon mga igsuon, ako nagpasalamat sa grasya sa Ginoo nga nakatindog karon sa inyong atubangan. Kini nga pagtindog nako sa inyong atubangan bilang usa ka Katoliko, wala ni nako giplano apan nagtuo ko nga kini plano sa atong Ginoo. So sa atong pagpamauli karon, atong balunon ang kamatuoran. Kung natay masugatan nga dili Katoliko, una nimong ihatag, smile. Kumusta man ka, Brad? Mag-Bible study ta, sister. Sultihan din nimo nga, pastor, committed nako sa Katoliko. Basin niya, mag-usik lang ka og panahon. I am already committed to die in the Catholic faith. Actually, ang mga pastor, nabi apod mi ulaw. Uy, kung prangkahan nimo, pastor, sorry kaayo kay kanang ako committed nako sa Katoliko. Dili biya mo mugos. Ayaw gyud pag balimbing. Sige pastor, magbibos. Ayaw gyud ana. Pastor, sorry kay committed nako sa Katoliko. Mulakaw ginang pastor. Pero magbalimbing gani ka, balik-balikan gyud ka sa pastor. So dapat imo pareha na anak kay uyab ba, na imo atim imong panguyab. Panguyaban ka, naanam kay uyab. Sulti rin ka nga, sorry kay diyan kay naanak ko'y boyfriend. Nalipay unta ko kay murag mas gwapo-gwapo pag ka sa kong boyfriend, pero saan man committed na ko niya. So mag-ampo na lang ko nimo. Pareha ko na ako nga ako karon single pag ko wala ko na minyo. Kay niyo ko, Lord, listen man kay kung magminyo ko kay ugma, mobalik na po ko sa Manila. Usa may mahitabo sa kong pamilya, sunod si Mana adto na po ko sa Baguio. Sunod si Mana adto na po ko sa Calayan Island. So luoy kay akong pamilya. Basin niya, ang akong kamagulangan, maliwat sa akong silingan, kay wala man ko dito, sige. So ako nang gihalad akong kinabuhi sa Ginoo. Yan. Naabito ni nagtukuanan, amay nitindog dito si Bunga. Ako, Brother Nui, okay rin kay ko, bahalag magsikag lakaw. Nako, ha? Moto, pagkahuman ako talk, ako siyang giistorya. Sister, i-pray over ta ka, natagaan ka sa Ginoo buutan nga bana. Ako isang gi-pray over. Karon nakabana siya og Amerikano nga buutan kaayo. Nanganak na sila og duha. Niya kato pag pray over na ko niya, ang Katoliko naanad ba nga dili i-close ang mata. Nako sister, mag-pray over gani ko nimo, ayaw i-open imong mata nga magtan-aw nako kay basig ako ihatag sa Ginoo nimo. I-close nimo ang imong mata. Naay pastor nung utana sa Cebu, ngano maning Katoliko mag-ampo nga gaupin man ang mata. Dapat ana magpiyong kay para makakonsentrita sa Ginoo. Labi na ginang pagkaon ang mga Katoliko bukhad lang ang mata. Ako nga, abi nimo pastor, nganong mag-open ang mata sa Katoliko, mag-ampo sa mga pagkaon nga sinugba, mga kinilaw kay gitawag na siya pastor og security purposes. Kay samtang mag-ampo ka na naiiring mo dool, sipi. Iringa ka ha? Karon, kung nag-ampo ka sa pagkaon, nagpiyong imong mata, gitangag sa iring tong mga sinugba, pag yun mo, amen, wala na. Parehata akong classmate nga pastor, girebuke niya ang nayawaan. Niya magpiyong mami, in the name of Jesus, get out, Satan. Sus, ang katong giyawaan, giagbayan man nun ang pastor siya. Pagmata sa pastor, in the name of Jesus, get out.
Gihugtan man siya sa giyawan. Ningon akong classmate. Dagan sila. Muna, ang Katoliko kung mag-exorcism, naka-open ang mata para makabalo ka sa movement. Amen? Oh. Pala ito akong classmate gihapon nga, may school lagi sa pagkapas niya, grade 2 man siya. Ay, school lagi siya. So, katong ang missionary nga Amerikano, kay muana sa Cebu, mag-English man. Niya, mag-exorcise siya, magyawaan, magsinggi. In Jesus' name, Satan, get out! Niya, uli siya sa Amerika. Ang akong classmate mo, magsunod-sunod sa ihang ministry, magsinggit-singgit. Karon sa kay gayon, naigiyawaan sa Minglanilla, siya na nag-exorcise. In the name of Jesus, Satan, get out! Niya, di man kayo siya kabalos in English, kay grade 2 ragod. Nasayo pa siya, Jesus, get out! Ningon ang iyang youth nga, nidol yang youth nga, Pastor, siya unsa man? Siya, sayop yan ang imong pag-rebuke. Siya say sayop ana nga, gisunod naman to nako ang missionary si Dr. Moore. Siya sayop na kanang gingon nimo nga Jesus get out. Ang binisaya ana, pahawa Jesus siya, ama o ba? Siya nga, Jesus, balik Lord, balik. O nabalik siya. So, dagang mga experience nga usahay makatawaan, no? Katawanan, pero ang importante, nagpabilin kita sa kamatuoran. Amen? So, mao nga, ang akong ginikanan, sa diyang gikuha si Mama sa Ginoo 2015, siya ang pinakaunang membro sa mong pamilya nga nagi-anointing. Niya mo to, pag-anoint sa pari, si Mama murarag natulog. Pag ingon sa pari, Amen. Anak si Mama. Niyaningon akong Papa, Nui, lahi gidi ay sa Katoliko, no? Kay inig ka humag-anuin sa pari, peaceful kaayo ang naong sa namatay. Tanawa tong imo mga angkol nga, mga dili Katoliko, di ba? Si Uyaw kay naong dito sa kunam. Niya imo inon nga, Tiyo, close your eyes. Muana ang good. Motong, lain din niya. Gibasa na ko sa katikisim, nindot day kayo. Kay kami, ang amo mong God, ang 7 ka sakramento, gitanggal na mo ang 5. 2 na lang mo sakramento, bunyag na lang og bala ang panihapon. Ang kanang sakramento ba anointing sa masakiton, wala na mi ana. Kung ang among membro gani, nag-agaw buhay, pasagdahan na lang namo, amo na lang, inigtanan mo sa mong membro, nga kana, muana po ang pastor. Mana, sister, ayaw lang kahadlok, sister, kay mamatay magyutang tanan. Muana akong papa sa una. Pero sa Katoliko, pagbasa na ko sa Katikisim, 1020, ningon ang Katikisim, for the last time, the church speak Christ's word of pardon and absolution over the dying Christian. And sells him, kurusan ng agtang, and sells him for the last time, the strengthening anointing, and give him Christ in viaticum as nourishment of the journey. Ug hatagan siya sa lawas ni Kristo, ingon nga iyang balon sa iyang panaw, gikan ining kinabuhia, ngadto sa puloy-anan nga walay katapusan. And the church will speak to the dying, go forth, faithful Christian from this world, in the name of the Father who created you, in the name of the Son who died for you, in the name of the Holy Spirit who was poured out for you. Go forth, faithful Christian. May you have peace this day. May your home be with God in Zion, together with Mary, Joseph, and all the angels and saints. And may the Blessed Virgin Mary will come to meet you as you go forth from this life. And may you see your Redeemer face to face. Amen. Mupiyong lang dayon mga igsoon. Sus kami kay wala man mi ana. Muna ang mga membro mag-struggle ito sa ospital.
Nya, di ba, kabalo mo sa bukid, di ba, naay mga kuan dito, maritis, mga di nga, Brad, basig ka ng inyong lula ba, pari ang gihulat anak, kay nganong dugay, magi kay mamatay. Di ba, naay mga tendency nga, muadto ang pari, ikaw mag-anuin, matulog ra. Nya, sa pastor po ko sa una sa Cebu, maglagot ko, kay naamay mga membro nga, Pastor, good morning. Ang saman, siya nga, Pastor, gisugo biya ko ni auntie nga, si lula ba, tulo ka buwan namang guna siyang bedridden, niya, ningon man to ang among auntie nga gikan sa kuan sa Manila nga mananghi daw sa imo nga paanhaan og pari kay basig ang pari ra dagi paabot ni lula. Ha? Membro man na nako inyong lula siya nga. Mao gani mananghid lang ni pastor niya. Makabantay mo ko ining adto sa pari. Matulog lang ang tiguwang. Unya ako'y muadto maramag makuratan ang tiguwang. Nako. Naunsa ka ni tiguwanga, mura mag nakakita og abat ni ako'y maani din eh. Nya ang akong binipaktor mo, ang ako sa pastor po ko na ako'y dato kay nga maoy tigasto sa kuang mastiral. Sus kay namatay matumi aging tuig. Nitawag man ang anak nga, Pastor, asa day ka karon pastor nako? Ngano na ako sa Manila siya nga. Si mama ba pastor? 5 months na lagi bedridden niya. Sige lang yun siya ka ng, amo na ganing gitugyan si Ginoo kay, di man gid siya mamatay. Siya nga, gusto na imong mamatay. Siya, di man ka ng, kuha nang niba kay, di na mo, maghigdar na mo siya na magginawa niya. Inikakadlaon mo, ingon man siya nga, pare, mungita magpari. Nako, basing nasayop na ng pronunciation, pastor ang gitawag ana. Siya, adili, pari, gyud pastor. Di mo to nangitag pari. Pag-abot sa pari, kaya nawinting si Manay, muraramag na tuog. Ni anak pagani ang iyang anak nga, ma, nganong mangita magkagpari nga, ang imong duha ka apo, pastor naman, pariyo raman nga Ginoo man, ni anak ang anak. Sus, ni anak magid si Manay nga, dili, pari lang, pari magid ko no. Dugay na biya kayo silang na born again, 1994 pa. Pag anuin sa pari, murarag na tuog si Manay. Munang karong hapuna, sa atong pagtapos ini akong talk, kay balo na gyud mo nga ang pari nagdala sa presensya sa Ginoo nang inig anuwent murarag na tulog. Murarag na tulog. Munang panggaon nato atong mga pari. Amen. Kung naay chismis dili ta mag-apil-apil. Kay tingali niya moabot ang atong kamatayon katong pari nga atong gichismis mo toy mo anuwent. Wa pa human ang nawinting namatay na ka kay nakuyawan man ka ang katuman ding imong gichismis mo. So, manang ang mga pari atong panggaon. Kay daghan kayo sa pastor pa ko, magungaw sa kamatayon, di man gyud mangita nako, pari man gyud pangitaon. Hindi ako'y muduol, magdalag Biblia, mura magmukuyawan. Nako, sa man yung mga tawhana nga, kung ako'y muduol, makuyawan, manoon. Pero pari gani, malipay sila. Comfort. The presence of a priest brings comfort to the dying. Amen? But the presence of non-priest brings shock. Masyak sila. Mura nakakita lang kay Judas Iscariote mga igsoon. So karong hapon na, we will love the priest, our mother, our great intercessor in the church. As I end this talk, I will invite everybody to please put ourselves in prayer. Nya iampo sad mininyo kay ugma sayo maadto ko sa Jinsan sa moang center kay natay makom sa June 6, 7 and 8 sa General Santos Mindanao Congress on Mercy. Unya ang naay mga convert nga mag-attend. So, ugma akong asikasuhon ang amuang center para dili na mag-hotel ang mga convert nga muatin sa Makom this coming June 7 and 8. Sa June 7 and 8, dungan-dungan, nasay National Convention sa Catholic Faith Defenders of the Philippines sa Antipolo. So, ang mga CFD, kung doon natin kakayahan, mutambong ta sa June 7 and 8, dungan-dungan sa Makom, kay kinahanglan kay taog CFD sa atong mga parokya. Managingon ako sa mga seminaryo ganiha nga, kung itugot man sa Ginoo nga mapari na mo
ato yung i-accommodate ang mga CFD kay kinahanglan kay nato sila. Dili man maayo sa Paris Pris nga mo'y makigdebate dias plaza, magsinggit-singgit niya, Paris Pris ka. Ang mga CFD mo'y atong ibutang dito. Amen? Kay lalimang kay ikaw Paris Pris magdakag megapon. Ha! Dito kas plaza? Oh, muna nga ang CFD gihatag gigasa sa Ginoo sa simbahan sa tibok Pilipinas para maoy magamiton sa Ginoo diha sa mga public pura sa atong pagtuo. Manang gusto na akong ipaila-ila sa inyo katong wala pa kaila ang National President sa Catholic Faith Defender, Brother Engineer Ryan Mihiliano. Bro, yan. Akong patindogon para makitaan ka. Mani siya. O blessings kayo ang Davao kay ang CFD President gikan sa Davao City. So we'll pray the CFD Philippines. Palakpakan na to ang Ginoo. Atong mga bata, atong dasigon nga mag-attend sa mga CFD seminar, kaysa ato na sila mag-attend sa mga lain nga mga color, di ba? We will invite our youth to join apologetic seminar. Ang atong mga converted pastor also connect to the CFD sa iba't ibang lugar sa tibok Pilipinas kay importante kaayo. Manang ako karon, mga kaigsunan, i-pray ko ninyo nga unta, tagaan pag ko sa ginugtaas sa kinabuhi, maayo ning akong pilay, no? Kay hinoon, gigamit man sa Ginoo ang akong pilay, nga wa madayon ang debate dito sa Liti, kay naluoy naman sila sa kuha, no? Pero that God will grant healing so that the ministry will continue to flourish throughout the Philippines. Amen? O atong ipaglaban, kung atong ikakita ang mga dili Katoliko, ato silang alam-alaman, dili nato sila insultuhon, ato silang alam-alaman, ato silang pakanon, no? Kung naa sila dito mo evangelize sila sa atong balay, ato inon pastor, sa dili pa ka magsugod sa imong pagpaambit, magampo sa ta sa Santo Rosario. Muuli man na kay dugay kay mahuman ang Santo Rosario, sis, muuli sa ko kay So, kabalo ta, no? Sa atong pag-adjust kay ato man silang pinangga ang mga igsoon atong dili Katoliko, ang atong tinguha nga mahibalik sila sa tinuod nga simbahan. Amen? Sa ato karong pagtapos, akong dasigon ang tanan usab nga mga kaigsuonan sa pag-ampo alang kanamo niya diha sa luyo sa atong paggawas, natay mga souvenir diha. Natay atong igsoon si Brother Jonathan nga namaligya og souvenir ang mga convert pastor para makatabang sa mga panginahanglan sa mga converted ministry. So, ayaw ninyo kalimti sa di pamumuuli. Barato raman na siya, no? Pwede hangyoon, no? Walay pugsanay, wala sa ibalibaray. Amen? Pag-adto na mo sa Romblon ba, mga tiguang naman siya, naami discount ni senior citizen. Siya, sige. Pag uli sa Manila, nahurot ang kapital kay puro man discount. So as we put ourselves in the presence of the Lord, let us pray for our family, members, relatives who are now outside in the Catholic Church, that the Lord, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, will touch their heart and will use our charism to explain to them the beauty of the Catholic faith. Ako naman, inyong Brother Nui, mao na gini akong trabaho, dialogue sa mga dili Katoliko, maghatag ugtok, bisan asa sa Pilipinas, o niya, ang Ginoo maluoy nga, minsan sila, wala ka mahadlok, anak bro, nga basig, ambusan ka, nako, ay, dili man, wala may mga ambus ako, kay mga buutan man ang mga pastor, nga anak ako, no? Dili, walay mga ambus, anak, kay Bible, biya na ilang gidala, dili, gina mo, kan sa ama o basa, wala na sa kuha, kay, kana sila, buutan na sila, kay Biblia, biya ilang dala, no? Say, masuko na sila, normal na siya, kay, naa naman sila diha, pero, kabaluta nga, moabot ang panahon, mahiusag yung tantan ng Kristohanon, kay si Kristo man ang nag-ingon sa John chapter 10 verse 16, ako adunay mga karniro nga wala pa niining turila. Moabot ang panahon, pagatawgon ko sila. Ug sila maminaw sa akong tingog, ug mausa na lang unya ang panon, ug mausa na lang ang magbalantay. Kung si Jesus nagyud ang mutawag, wala sila mahimo. Amen? Nay pastor sa Takurong nga, grabe siya kaisog. Nagdamgo siya kay Mama Mary. Gingnan siya, pastor, balik sa Katoliko. Nanawag siya sa kuha, brother.
Struggle kay ko kay usa ka tuig na magsikog damgo ni Mama Mary. Unsa may imong advice? Sige, ikaw ang mo desisyon kung magkatoliko ka. Siya mananghid sa ko sa among obispo. Ningon man among obispo nga, Bishop, sige kog damgo kay Mama Mary, usa na katuig, ningon ang ilang obispo. Abasig, gitawag ka pagkatoliko. Nakatoliko gid siya. Karon nag-eskwela siya pagkapari, 5 years na didto sa Roma. Sa Roma pag yun nadawat ang iyang application. 5 years studying in the priesthood. So, Mama Mary is very powerful. Amen? Usapod ka pastor sa evangelical sa Korea nga Bisaya, amigo nako. Samtang nagwali siya sa Korea, Mama Mary appeared to him in his room. Nakadungog naman siya nako ni uli sa Pilipinas. Ningon siya magkatoliko ko, pastor. Siya mao ba unsay nahitabo? Ningon siya nga, ambot. Basta diha ko, nag-ilis ko sa akong Amerikana. Nipakita man si Mama Mary. Sige. So karon nagkatoliko na siya, na-convert siya, natuwa siya karon sa Benguet Mountain Province, nagtestimony siya. Ako niya sa Davao, siya tuwa sa Mountain Province. Brother Bugakrama is sharing his conversion through the intervention of the Blessed Mother, Mama Mary. So daghang mga conversion through vision, through dreams. Nidaghan mi karon tungod kay Mama Mary, naa siya. Niya kasagaran gyud mga pastor, no? Nabi toy pastor nga naghatag kugtok sa Ikotik Cebu, abot ang duha ka pastor, ingon tulo ka pastor. Niyami makigdebate. Nako pastor, maghatag kugtok, paminaw lang sa mo sa tok kay paghuman sa tok magdebate ta. Nadala man ako sila naminaw. Pag pre-Uber tumba silang tulo. Hala, di naman sila katindog. Ningon ang mga elder sa charismatic, kung saon man, di naman ni katindog. At tuwa si Father Nui, basig ipang-atake ni Juan. Pag adto na ko ito, nakampo, Brad, ang imong tulo ka pastor ba kay dili katindog, tuwa sa prayer room. Nakulbaan ko, Lord, tabangi ko, Lord, nga, dako kay kong tulubagon ani sa pamilya, Lord, nganong di naman ni sila katindog, Lord. Pag adto na ko sa prayer room, ako among gi-pre-over. Pag pre-over na mo mga kaigsuunan, nitindog sila. Ningon din ang usa nga, nakita na ko ang babae ni gunit sa akong kamot, mao ini patindog sa kuha. Naghinilakay silang tulo. Karon akong giihap ang nadala sa usa 40 ka pastor, ang usa 20 ka pastor, ang usa 10 ka pastor. Nara sila sa Pilipinas. Pero dili lang ko isulti kung asa sila. I saw Mama Mary in my vision. Yan, atubang sila nga, sukad karon, amo nagyong irespeto si Mama Mary. Dili pa man mi makadecide nga magkatoliko mi, pero mopauli mi sa among lugar, mamalandong mi. Pero after 3 months, they made their decision to become a Catholic and invited more pastors. Manang, dili na ko kaila sa ubang mga pastor, mga igsuon. Daghan naman kaayo, ang imong memory taman ra mag 100. Dili naman ka, more than 100. Tiguang na biya punta, no? So, ang atong ma-memorize, naaragi na sa 100. So, ako, dili, frankly speaking, di nagyug ko kaila sa mga, kanang mag-convinsyon, may magyango-yango, ragyug ko. Hello? Naragyo na akong kuan, dili nakaka-memorize, kay daghan naman mi. So, hinaot mo, daghan pagyod, pinaagi sa intercession sa mahal nga birhen. Niabi ninyo, ang ako yung attitude, inigsakay na kong eroplano, mag-rosary da yun ko. Inigsakay na kong bus, mag-rosary dahin ko. 17 years na kong travel tibok Pilipinas, wala gyud aksidente. Basta maoro gyud na inigsakay na kong barko, mag-rosary dahin ko. Inigsakay na kong eroplano, mag-rosary dahin ko. Inigsakay na kong bus, mag-rosary dahin ko. 17 years of travel, wala gyud accident. Maunay sikreto sa pag-ampo sa atong mahal nga inahan. No, it is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.